Chapter 8. Don't tell me you still aren't finished with whatever you're doing. Sa boses pa lang ni Isa ay halatang napipikon ito. Ang ilang tawag na nito sa loob ng nagdaang mga araw. It's taking longer than I anticipated. Nagpapahinuhod na sagot ni Tyrone. It puzzled him that he didn't feel this great urge to see her. Bago pa man kasi siya magpanggap na driver ni Syra, ay ilang linggo na rin silang hindi nakikita ni Isa dahil nasa ibang bansa ito. Yeah, you keep saying, pero ang sa akin lang naman ay ang bigyan mo ko ng kaunting oras mo. But you don't even want me to visit you. Nagdududa na ako, Tay. Baka naman hindi na trabaho lang ang pakay mo sa babaeng yan. Baka personalan na. Pagmamaktol nito. Oh, for crying out loud. Bulalas niya. Pero sa loob-loob niya ay hindi na nga rin siya sigurado. Don't let your imagination run away with you. Sita niya sa sarili. When this is over, and I'm trying to get it done as soon as possible, I'll be with you. Sure. Pataskol na usal nito. Kapag kwan ay pinindot na nito ang button. Natatapos sa pag-uusap nila. Ngaling-ngaling ipato niya ang teleponong tangal. It's over, Benji. Kalmadong ulit ni Syra. Kausap niya ito sa telepono sa loob ng kwarto niya. Ang ilang beses na kasi siyang kinukulit nito na bigyan niya ito ng pagkakataong magpaliwanag. But she had heard his explanations and they didn't ring true. She told him so, but he kept insisting that she got her facts all wrong. Si Greg ang dahilan. Umamin ka. Pintang nito. Jeez, Syra! I didn't know you go for his kind. I mean, driver lang ba ang ipapalit mo sa akin? I'm insulted. Wala saan ta sa lipunan ang basehan ng pagiging mabuti ng isang tao. Nasa kalooban yun. Aniyang nakaramdam ng galit sa pang-iinsulto nito kay Greg. So you admit he's the reason? Wala akong sinabing ganoon. Pero iyon na rin ang ipinapahiwatig ng mga sinasabi mo. Yak, Syra! Know what? Don't call me up again. Kagyat na tinapos niya ang pakikipag-usap dito. Nanginginig ang katawan niya, dala ng samot-saring emosyon pagkatapos niyang makipagtalo sa dating katipan. The problem with Benji was that he wanted too much. Hindi ito makontento sa kanya. Pero ayaw rin naman nitong mawala siya rito. Ano ito? Hilo? But something he said also bothered her. Isa nga ba si Greg sa mga dahilan kung bakit napakadali niyang nakipagkalas dito? No, Benji did something very wrong. He fooled around. Yun lang ang rason. Giit niya sa sarili. Inilapag na niya ang cellphone sa ibabaw ng tukador. Saka niya sinimulan ang pagbibihis. Marami siyang appointment sa araw na yon, kaya dapat siyang kumilos bago siya magkanda huli-huli na naman. She hated Benji for getting her day started on the wrong foot. Kanina pa nakapark ang sasakyan ni Benji sa labas ng bahay ni Syra. Aminado siya. Nagtaksil siya rito. Pero ang katwiran niya sa sarili niya ay wala namang masama kung patulan niya ang babaeng siya namang unang nagpakitang motibo sa kanya. Besides, Gina was just his playmate. Wala silang seryosong unawaan. So there should be no reason for Syra to hit the roof. Ang duda niya ay si Greg nga ang dahilan. Baka nga, ginawa lang nitong dahilan ang umano ay ang pagkakadiskubre nito na may iba siyang girlfriend para makipagkalas ito sa kanya. Dahil kung tutuusin, hindi niya ikakategorya na girlfriend si Gina. He hated the thought that Syra chose a simple driver over him. Nahihibang na ba ito? He also felt the need to plead his case with her. Ayaw niyang magpatalo nang walang masyadong kalaban-laban. Kaya nga nandun siya ngayon. Ayaw nang sagutin ni Syra ang mga tawag niya. Malamang ay ini-screen nito ang mga yon. So he would speak to her in person. Yun nga lang, kanina pa siya naghihintay, pero wala pa ito.
It didn't matter. Handa siyang maghintay ng matagal. Maya-maya ay may dumating na taxi. Isang magandang babae ang natanaw niya sa rearview mirror. Bumaba iyon mula sa humintong sasakyan. Tumuloy ito sa gate. Sumilip doon tsaka pinindot ang doorbell. Paulit-ulit na diniinan nito ang boton nang walang tumugon dito. Ipinasya niyang pumaba na ng sasakyan niya. "You're looking for someone?" Tanong niya sa babae. "As a matter of fact, I am." "Sino ang hinahanap mo?" Tiningnan siya nito. Tila nag-iisip kung dapat siyang pagkatiwalaan. "I'm waiting for someone who lives here." Pagpabolontaryo niya ng impormasyon. "Si Syra, girlfriend ko siya." "Oh, you're Syra's boyfriend ha? That's early to know." Usal nito. "Ano ang ibig mong sabihin?" Usisa niya. Natigilan ang kausap niya. Tila nag-alinlangan ito. Nothing, actually." Natunugan niyang may kakaiba sa pakay nito. "Ikaw, sino ang sadya mo?" Tanong nito. "Si Tyrone, I mean Greg." Saad nito. "Sino ba talaga?" Si Greg." "Hey, something's up. What is it?" "Nothing." Anito. "You know, Syra is breaking up with me. I think it because of Greg." That got her attention. Namilog ang mga mata nito. "I knew it." Bulalas nito. "What did you know?" Usisa niya. Saglit pang nag-atubili ito. I shouldn't be telling you this, but if I'm going to lose Tyrone, I think I have to do something to prevent that." At nagsimulang magsalaysay ito. Ilang metro pa ang layo ng sasakyan mula sa bahay niya ay napamura na si Greg. "What is it?" Usisa ni Syra. Narinig niya ang pagsambit nito ng shit. Marahas na napabuga ito ng hangin. Ang babaeng yon." Nakita agad niya ang tinukoy nito. Sa labas ng gate ay may nakatayong isang babae. "Ano mo siya?" Parang may sumaklot sa puso niya. Kwan. Naghahabol siya sa akin. Hindi ko naman gustong paasahin siya, pero akala niya may gusto ko sa kanya." Napakunot noo siya. "What gives?" Nawika niya sa sarili. Maganda ang babae at mukhang sosyal. Bakit maghahabol ito sa isang driver? And then, she realized, much to her dismay, that she was thinking like Benji. Hinuhusgahan niya si Greg base lang sa antas ng pamumuhay nito. Kung pwede, kakausapin ko lang siya. Kasi makulit siya. Lilinawin ko lang ang lahat. Anito. Bahala ka. Pagpayag niya. Inihinto nito ang sasakyan sa isang tabi. Tsaka ito bumaba mula roon. Nilapitan nito ang babae. Natanaw niya ang tila pagtatalo ng mga ito. Greg seemed to be trying to explain something to the woman. Halata rin niyang hindi ikinatutuwa ng babae ang anumang sinasabi ni Greg. It ended with the woman walking out on him. Napapuntong hininga si Greg nang makalulan na uli ito sa kotse niya. Anong nangyari? Tanong niya nang hindi na siya nakatiis. Nainis siya. Hindi na iyon nakakagulat. Pero maganda na yung malinaw. Anito. Maganda siya. Saan mo siya nakilala? Tanong niya. Sa isang party, may inihatid ako. Napagtripan yata niya ako. Hayon, naisip kong makiride. Pero inakala niyang gusto kong makipaglaro ng matagal-tagal. Maybe she could buy that. May mga kilala siyang babaeng katulad ng nakita niya. Gustong mang-trip ng may mga itsurang lalaki na mas mababa ang antas ng lipunan ang kinabibilangan. Pero kung ano't ano man, wala siyang karapatan para usisain si Greg. So she just let it go. Nahimik siya nang makapasok sa kabahayan. Syra, tawag ni Greg sa kanya. Pinigil niyon ang akma niyang pagtungo sa hagdan. Pumaling siya rito. What? Hindi alam ni Tyrone kung anong espiritu ang sumapi sa kanya.
Sa pakiwari din niya ay hindi niya kontrolado ang pagkilos niya. He saw himself walk over to Syra, then reach out and enfold her in his arms. Naramdaman niyang bahagyang nanigas ito, pero agad din namang napalis yun. Sa sumunod na sandali ay gumanti na ito ng yakap sa kanya. And then, their lips met. He wanted to hit himself over the head. Ano ba ang ginagawa niya? Pero hindi niya mapigilan ang animo ay kusang pagkilos ng kanyang katawan. Itinatama niya sa pamamagitan ng kilos niya ang nadarama niya para dito. Without saying much, he made her feel how special she had become to him. Ikinagulat niya yon dahil kahit siya ay nun din lang napiho na ganoon na pala ang nadarama niya para dito. Kung ang pagtugon nito ang pagbabasehan, tila may sukli ang damdaming naiukol niya rito nang hindi niya sinasadya. They kissed and kept kissing until they were both out of breath. He wanted so much more. Pero kailangan niyang itigil ang kahibangang yon. Kaya kahit ayaw niya, kahit naghuhumiyaw sa pagtanggi ang kalooban niya, pinilit niyang pakawalan na ito. You're going to say, sorry again. May paghamon sa tinig na sabi ni Syra nang maglayo sila ni Greg. Umiling ito. Hihingi ako ng dispensa sa kapahangasan ko, pero hindi sa nararamdaman ko. Sagot nito. Nablangko ang utak niya. Ano ba ang ibig tukuyin nito? Hindi ko maintindihan. Simula niya. Umiling na naman ito. Parang hindi mo dapat pang maintindihan. Anito. What are you talking about? Usisa niya. Para kasing may ipinahihiwatig ito. Isang bagay na nahihinuha niyang magpapasaya sa kanya kung malalaman niya kung ano yon. Pero ayaw rin niyang umasa. Hayaan na lang natin yon, Syra. Sabi nito. Kung ikaw kaya mo, ako parang hindi. Sagot niya. Naging mahalaga ka na sa akin, pero wag kang mag-alala, hanggang doon na lang yon. Wala akong hihingin kahit anong sukli sa nararamdaman ko. Pagkasabi niyon, animo ay natinag ito sa nawika at iniwan na siya nito. She hugged herself. Hindi siya sigurado. Dapat maging ganoon kasaya sa narinig niyang deklarasyon mula kay Greg. Pero ano ba ang magagawa niya kung ganoong halos mag-umapaw ang kaligayahan sa kanyang puso? Wala raw itong hihing sukli. Pansamantala, yun nga siguro ang mas mabuti. Hahayaan na muna niya ang mga pangyayari. She would just bask in the happiness his declaration made her feel.